Hello guys, good afternoon. At meron nga ako ditong isang plastic ng mangga. At nabili nga namin ng asawa ko yan sa palengke ng 50 pesos. Kaya ganyan ang itsura ng balat niyan. Pero okay lang yan, balat lang naman yan. At hindi pa naman bulok yung loob niya. Kaya naman isa-isa ko na nga hinugasan ito. At habang hinuhugasan ko nga yan ay hinati ko lang yan sa tatlo, pisngi, dalawang pisngi at yung buto. At sinet aside ko nga dyan yung buto para naman papakinalang ng aking mga anak at asawa. Kaya naman nilagay ko na nga yan sa isang platito at tignan nyo naman yung loob niya ay okay na okay pa naman siya, balat lang naman yung naging maitim dyan. Kaya nga ginawa ko na rin to para naman hindi siya masira sa rep dahil nga nung nakaraan pa talaga ito at dapat nga gagawin ko nga ito pero hindi naman ako nakabili ng aking mga sangkap. At bago yan ay inuna ko muna itong gawing ang ating gulaman. So, may vitamin C siya, kaya naman maganda ang gulaman na nabili ko na ito. Kaya naman nilagay ko siya sa malinis na kaserola. At maglalagay nga tayo ng 5 cups ng water dyan. Dapat nga ay 6, pero gusto ko kasing ma-achieve yung gulaman na maano siya, makunat siya. Kaya ginawa ko lang siya na 5 cups. Pero kung gusto nyo naman i-6 nyo na. Pero ako, 5 cups lang muna ang gagamitin natin para naman makunat-kunat ang ating gulaman. At pangbahay lang naman ito, kaya naman ipa 5 cups na nga lang din natin. At nang mailagay ko na nga ang tubig ay hinalo-halo ko nga lang yan para ma-dissolve natin ang powder sa ilalim. At hindi na nga ako naglagay ng asukal dyan dahil nga may lasa ng ating gulaman. At maya-maya nga isinalang ko to sa malakas na apoy at hihintayin nga lang natin yan na kumulo sa malakas na apoy at tinalo-halo ko nga lang yan ng kaunti dyan para naman yung buo-buong powder ay ma-dissolve pa habang umiinit siya. At hihintayin nga natin na kumulo yan at habang pinapakulo natin yan ay binalikan ko nga yung hinihiwa kong mangga. Ayan, nahiwa ko na nga siya lahat at tignan nyo naman kung gaano karami yung mangga natin. So siguro mga 6 o 7 buo siya, kaya 50 pesos lang dahil nga tagmangga ngayon, kaya naman mura pa ang mangga. Pero kapag hindi na tagmangga ay naku, asahan nyo na ang mahal-mahal na talaga ng mangga. Kaya naman ginawa ko na ito para naman masulit namin ng mga anak ko at asawa ko ang dessert na ito. At ayun na nga, hiniwa-hiwa ko nga lang yan ng pa-cubes-cube ng ganyan. Ayan, at nilagay ko siya sa malinis na bowl. At pagkatapos ko nga gawin yan, ay binalikan ko nga itong ating gulaman dahil nga kumukulo na siya. At hindi nga natin pwede paapawin yan dahil nga tatapon siya. Kaya naman binantayan ko na nga lang yan ng kaunti at ilang minuto lang ay kumukulo na nga siya. Tinalo ko lang yan ng mabilisan at pinatay ko na agad ang apoy. At isasalin nga natin yan dito sa malinis na baunan. Ayan, yung Tupperware na white. So, ayan, dyan ko na nga lang siya sinalin. At hihintayin natin yan na tumigas at saka natin hihiwain. Kaya iset aside muna. At pagkatapos niya nga ay binalikan ko nga itong mangga na hindi matapos-tapos sa sobrang dami. Kaya naman itinapos ko na nga ito habang pinapatigas natin ang ating gulaman. So, ayun na nga, kung nakikita nyo, yung balat lang naman yung maitim dyan. Pero, the rest, hindi naman. At matamis ang mangga na yan, kaya naman sulit na sulit talaga sa dessert na ito. At fast forward na nga, ay pinas forward ko na nga dahil nga sa sobrang daming mangga na yan. Ayan. At maghihiwalay nga tayo dyan ng isang tasang maliit dahil nga may gagawin pa nga tayo sa ating mangga at hindi lang itong ating tapioca salad. Mango tapioca salad. Kaya naman nung mahiwa ko na nga lahat ng mangga ay kumuha lang ako ng maliit na bowl dyan para naman iset aside natin yung kaunti dahil nga mamaya-maya nga lang ay may gagawin pa nga tayong isa pang recipe sa ating mangga. Ayan, itatabi lang muna natin yan. At ito namang nahiwa natin sa malaking bowl ay iseset aside lang din natin yan. At habang pinapatigas pa natin ng ating gulaman ay naglinis-linis nga muna ako dito ng mga pinagamitan ko dito sa aking munting kusina para naman wala na tayong babalikan mamaya. At lagi ko sinasabi na ako lang din naman ang maglilinis. Kaya naman inuna ko na muna na linisin ito. At kung napapansin nyo na palagi ako naglalagay ng bimpo sa may pagitan ko at pagitan ng lababo ay natutunan ko nga yan nung nasa Kuwait pa ako.
Lagi kasing naglalagay yung amo ko ng bimpo dyan para daw yung tubig na mga tumatalsik ay hindi dumiretso sa damit ng naguhugas. Para maiwasan din ang pagkabasa ng ating damit. So, ayan, may natutunan na naman kayo. Charis. So, ayun na nga, nang matapos na nga ako maglinis dyan, ay binilisan ko na nga lang din maglinis dyan dahil nga init na rin talaga ako dahil nga galing pa nga ako ng labas niya, nagpa-xerox ako para naman makapag-apply na ako sa a-applyan kong trabaho. At pagkatapos ko nga na maglinis-linis dyan ay at ayun na nga, na-interrupt nga ako sa pagre-record nito dahil nga may palabas pumasok dito sa kwarto, nakakainis ha. So ayun na nga, at matapos ko nga yan ay nagligo muna ako dyan at binilisan ko na nga lang ang pagligo dyan dahil nga init na talaga ako dahil sa sobrang init ng panahon. At maya nga ay lumabas na rin ako. After kong maligo ay dumiretso nga ako sa kwarto at naglagay lang ako ng aking skincare na Nivea. Yan lang ang nilalagay ko pag nandito lang ako sa bahay, hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano pa sa mukha. At ayan ay pangtanggal lang din ng dry ng face ko. Kaya naman yan lang muna ang nilagay ko. At pagkatapos nga yan ay pinatuyo ko na rin ang aking buhok. Ayan. At ilalagyan nga natin yan ng nilalagay kong hair treatment. At pangpadulas din ng buhok ay ang Yusufine. So nabibili ko lang ito sa TikTok. 150 pesos lang siya. Ilalagyan ko yung buhok ko bago ko suklayin para naman hindi ako mahirapan sa pagsuklay-suklay dahil nga ayoko yung nahirapan ako sa pagsuklay dahil nga ang daming nalalagas. Kaya naman napagpasyahan ko na bumili nito at palagi nang gumagamit nito. At tignan nyo naman kung gaano kaganda at kung gaano kabilis ko nasuklay ang buhok ko nung gumamit ako niyan. At maganda rin yung benefits niya kapag ka natutuyo na ang buhok ay sobrang lambot na nga ng buhok. At pwede rin siya sa pag nagpa-plancha kayo ng buhok. At pagkatapos nga niyan ay binalikan ko na nga itong ating gulaman. At kita nyo naman ang tigas-tigas na niya na parang hindi siya gumagalaw dyan sa ating Tupperware, kaya naman hihiwain na nga din natin siya ng pa-cubes na maliliit. Ayan. At tingnan nyo naman kung gaano kakunat yung gelatin natin. Perfect na perfect talaga dito sa ating mango tapioca salad. Kung nung dati gumawa ako nito ay kinayod-kayod ko siya. Ngayon naman, pa-square-square naman siya para naman maramdaman ko yung gulaman. Pero okay din naman yung pakayod-kayod dahil nga mas makakatipid at pwede talaga yun kapag ka may party at pang dessert mo lang sa mga bisita. So ngayon pambahay lang naman to kaya naman kinubs-cubes ko na lang ang paghati ng gulaman. At namahati-hati ko na ngayon na pinag-iwahiwalay ko lang yung mga hindi nahagip ng kutsilyo dyan. At maya-maya nga ay ilalagay na nga natin ang iba pa nating mga sangka para naman makumpleto na itong ating mango tapioca salad. At maya-maya nga nang matapos ko nga yung hati-hatiin ay inilagay ko na nga itong 2 cups ng sago na maliliit na nabili ko lang sa palengke at itong mangga na hinati-hati natin kanina. At pagkatapos niya minekos-mekos ko lang ng kaunti at isinunod ko na nga dyan ang ating creamy sada na jersey. Hindi yan sponsored baka naman sa Charis. So ayun na nga nung matapos ko na nga ilagay yung creamy sada ng jersey ay isinunod ko na nga itong isang lata rin ng Ebap jersey din. So yun ang jersey kasi nga yan lang available sa palengke kaya naman puro jersey yan. Pero itong condensed cowbell na yan kahit na anong brand pwede nyo gamitin, walang problema. Hindi ko nga nilahat yung condensed dyan at nagtira nga ako ng kaunti dahil nga may gagawin pa tayo sa ating mangga. Kaya naman hinalo-halo ko na nga yan at nakalimutan ko nga ipakita sa inyo na nilagyan ko pa yan ng cheese. Kinadkarad ko yan ng cheese para naman balancing-balancing ang lasa niyan. Kailangan nga yan may alat kaya naman nilagyan ko yan ng cheese. At pagkatapos ko nga halo-haluin yan ay tinikman ko nga kung tama na ba yung lasa niya. At nung tama na ang lasa niya ay tinakpan na nga natin yan. Tatakpan na natin yan at ilalagay nga natin sa freezer para naman lumamig ang ating mango tapioca salad. Tara na, ilalagay na natin siya sa freezer. So ayun na nga nang mailagay ko na nga sa freezer yan. Akala ko nga walang space pero meron pala ang laki-laki ng space. Ayan, buti na lang at nagkasya ang ating Tupperware. At after nga yan ay isinunod ko naman na gawin itong ating yogurt fruit baking oatmeal na nabili ko sa Orange Apps. Ayan, napakasarap talaga nito at kung ano talaga yung nasa labas sa picture niya at ayan din yung makikita nyo sa loob. At meron nga tayo yung mangga na sinet aside natin, chia seed. At meron tayo dito 2 yogurt
oatmeal glass na nabili ko rin sa Orange app. Ayan. Ay may kasama pa nga yung 2 kutsara din. Actually, couple to para sa amin dalawa ng asawa ko. So, ayan, simulan na nga natin ang ating oatmeal breakfast. Yung condensed milk na tinabi ko kanina ay pinaghati ko lang dito sa ating 2 glass. So, kung meron kayong honey, mas maganda yon. Kung wala, asukal, pwede rin. At itong mangga na sinet aside ko kanina ay pinaghati rin natin sa 2 jar. So, ayan. Nung mahati na natin ay parang sumobra doon sa kabila, kaya binawasan ko. So, ayun na nga. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko ng tag-3 scoop itong ating oatmeal. Dahil nga gusto ko yung talagang punong-puno siya sa oatmeal na wala nang halos maging space yung jar natin dyan. At nang malagyan ko na nga, tingnan nyo naman kung ano yung nasa labas, yun din yung nasa loob. Kaya naman sarap na sarap talaga ako sa oatmeal na to. At nilagyan ko nga lang din yan ng tig 2 kutsarang chia seed para naman magda-digest tayo agad dyan. Kaya naman nilalagyan natin yung chia seed. At sunod naman ay itong full cream milk na Jersey ulit. So ulitin ko, hindi nga yan sponsor. Yan lang talaga yung mura sa supermarket. Kaya naman yan na ang naibili ko. So, ayun, nailagay ko na nga yan. At hindi naman natin pagkakapunuin para naman hindi umapaw. So, ayun na nga, nung tinikman ko na nga yan, hinalo-halo ko, tinikman ko, ay may kulang pa sa lasa. Kaya naman, naalala ko na may yogurt pala ako sa rep. Kaya naman, ilalagay din natin yung yogurt. Dahil nga yan nga ang magpapasarap dyan sa ating breakfast oatmeal. Kaya naman agad-agad ko na ang kinuha ang ating yogurt na magpapasarap sa ating oatmeal. At ito na nga, meron na akong yogurt dito na strawberry flavor. Kahit anong flavor pwede nyong gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng plain. So, nabili ko nga lang ito sa Alphamart malapit sa amin. 15 pesos ang 2 piraso na yan dahil nga buy one take one siya. So, ginamit ko na nga yan dahil nga tama-tama rin ang lasa niyan dito sa ating mango. At pwede rin kayong gumamit ng ibang prutas bukod sa mango. Ito lang talaga yung available sa bahay. Kaya naman ito na ang ginamit ko. So, ayun na nga, nung mailagay ko na nga yan, ay hinalo-halo ko nga lang yan dyan. Hinalo-halo ko lang yan para naman ma-mix-mix na talaga siya. At kita nyo naman yung saging na buo dyan. Oh, sarap-sarap talaga tignan. At nang mahalo ko na nga yan, ay tinikman ko na rin yan kung tama-tama na ba ang lasa ng ating breakfast oatmeal. At nang matikman ko nga ay okay na. Kaya naman tatakpan na natin yan at ilalagay natin yan sa freezer para naman masarap siyang kainin. Mas masarap talaga siyang kainin kapag ka nasa freezer dahil nga breakfast oatmeal siya. At pwede rin naman na hindi siya malamig. Pero masarap talaga yan pag nasa freezer. So, ayun na matapos kong gawin ay alas 7 na nga ng gabi niyan at naalala ko nga na may ginawa akong mango tapioca salad. Kaya naman, ayan na siya. Malamig na siya. At taste test na nga tayo dyan. At saktong-sakto nga ay nandyan na ang mama ko dahil nga pumunta siya kanina sa aking ate. At kinuha ko na nga itong favorite kong baso at nilagyan ko na agad yan dyan dahil nga excited na nga akong matikman ang ating mango tapioca salad. At dito na nga tayo sa pinaka-exciting part, ang tikiman time. So, ayun na nga, tinikman ko na nga ito at nagmamadaling nga rin ako dyan magtikim dahil nga hahatiran ko ang asawa ko sa sa court kasi nga may liga doon ng basketball at nanonood siya doon. At ayun na nga, sobrang sarap nga kahit na paulit-ulit kong gawin ay hindi ako magsasawa. Kaya naman tatapusin ko na ang video na ito. Salamat sa panonood. Bye-bye!